Magandang umaga. Andito na tayo sa ikatlong kwento ng ating Cabinet of Curiosity. Welcome sa Kwentakotan Channel. At ito na ang episode 3 na matagal din ang hinihintay na pinamagatan kong My Sister's Affair. Si Ems at Jane ay napakamapagmahal na magkapatid sa isa't isa. Nagbibigayan at nagkaramay sa lahat ng problema ang kinakaharap nila. Bata pa lang sila noong sila ay naulila. Simula noon, maaga silang namulat sa pagsubok ng buhay. Nagtatrabaho sa sinihan si Jane, talang si Ems naman ay magtatapos na ng kolehiyo sa susunod na buwan. Iginapang talaga ni Jane ang pag-aaral ng kapatid at sinuklian naman ito ni Ems nag-aral ng mabuti at makakapagtapos na nga ito sa kursong pagtuturo. Tuwing Wednesday night ay nagbabanding silang magkapatid. Lumalabas hanggang isang gabi nadukutan ng bag si Ems. Hinabol ito ng misteryosong lalaki. Ilang minuto ang nakalipas ay naibalik sa dalaga ang bag nito. Nagpakilala ang lalaking si Joseph at labis naman magpapasalamat ng magkapatid sa gabing iyon. Hanggang sa nakapagtapos na nga si Ems at dito pinakilala niya sa kapatid niya si Joseph. At sinunod naman ni Ems ang bili ng kapatid nito na dyan lang siya magkakaroon ng nobyo pang nakapagtapos na ito ng pag-aaral. Naging masaya ang pagmamahala ni Ems at Joseph. Hanggang sa nakapagturo na si Ems, pinatigil naman niya sa pagtatrabaho si Jane upang matukan naman ang pagbabalik kolehiyo nito. Dumating sa punto na kailangan magturo sa malayo ni Ems at tanging si Jane at Joseph na lang ang naiwan sa inuupahan doon. Maliman sa paningin ng iba ay nangyari kay Jane at Joseph. Noong minsang umuwi ito si Joseph at napakalasing, naabutan nito si Jane na nagme-memorize ng note niya sa may sala hanggang sa nangyari na ang hindi dapat mangyari. Naulit iyon ng maraming beses. May nakasaksi sa pagloloko nilang dalawa. Agad na pinagbigay alam ni Mariam ang natuklasan niya at madaling umuwi sa bahay si Ems at dito niya natuklasan ang lahat. Hubot-hubad at nagsasalo ang dalawa sa init ng kanilang katawan. Mangiyak-ngiyak at nagkukumahog si Ems sa sala at nagulat ang dalawa nang makita nila si Ems. Todo dinay pa ang mga ito pero huli na ang lahat. Agad na ikinadkad at sinabayan ng tadyak si Joseph. Hanggang sa lobas ito at tumakbo at agad na ikinumpronta si Ems ni Jane. At sinabing, "Bakit mo naman ito nagawa sa akin, ate? Kala ko ba magkakampi tayo? Handa ka magbigay kung anong meron ako. Pero wag naman yung fiancé ko." Umiiyak at lumabas ng bahay si Ems. Ipinaliwanag ni Mariam na matagal na niya nakikita na inaahas ni Jane ang sarili niyang kapatid. Pero hindi nito kaya ang ginagawa ni Jane. Kaya sinabi ni Miriam ang katotohanan kay Ems at humagulgol pa ito sa pag-iyak. Umuwi na ng bahay si Ems para mag-impake ng gamit para umalis at nagulat siya sa kanyang nakita. Nakabitin sa bubong ng bahay ang wala ng buhay na katawan ni Ems. That's so sad. At may nakita siyang suicide letter na nakasulat sa papel na "Tawad mahal kong kapatid."
naging mahina at marupok ako. Sinubukan kong pigilan ang nararamdaman ko, pero nanaig pa rin ang tukso. Patawarin mo ako kung kailangan kong tapusin ang buhay ko bilang kabayaran sa ginawa kong pagtataksil sa'yo. Nagmamahal, Ate Jane. It's so sad. Napaluhod na lang si Ems at umiyak ng todo. Inisip niyang malibang makita niya ang ginawa nila o sana'y nagwalang imik na lang siya. Ang tanong, kamatayan ba ang solusyon para mabayaran ang pagtataksil na ginawa mo? Yun ang matinding kasagutan. Please subscribe, Kwentakutan, at also click notification bell para always update kayo sa mga notifications na lalabas. That will be all. Tara, magkwentakutan tayo.